sa Panginoon. Ito ang tunay na ilaw, dumarating sa salita upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Kaya nga naandiyan ang ating Panginoon para magbigay ng liwanag sa ating lahat. Sabi nga po, kung nagiging mahirap ang buhay, sabi nga po minsan, ito'y dahil sa mga ginagawa natin. Pero dumating, at sabi nga po, naranasan natin ang biyaya ng Panginoon na tayo patawarin niya, patuloy natin i-confess yung ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, araw-araw lagi tayo magpalinis sa Panginoon. Upang sabi nga po, ano man ang dinaranas natin sa buhay natin, mahirap man, pero makikita natin, kaya pa rin natin yung buhay. Kaya pa rin natin, sabi nga po, pasalamatan ng Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Sabi po sa pangatlo, life is hard because of someone else. Kasi nga minsan, hindi naman gawa natin, kaya nagiging mahirap ang buhay, minsan gawa ng ibang tao, gawa ng pamilya natin. Sabi dito, sometimes life is hard not because of the world is broken, not because we personally sin. Minsan hindi dahil sira na ang mundo o talagang bulok na ang mundo, hindi din dahil gawa natin. Minsan, kaya nagiging mahirap ang buhay dahil yung ibang tao o yung mga mahal natin sa buhay na nagkakasala sa ating nagkakasala sa Panginoon. Kaya nga minsan, di ba, lahat ng pangyayari sa buhay natin, connected talaga. Kaya nga lang po, nagiging mahirap talaga naman, di ba, minsan ang buhay dahil gawa ng pamilya natin minsan. Dahil minsan gawa ng mga anak natin, nakagagawa ng hindi maayos. Yung ating mga asawa. Kaya nagiging mahirap yung sitwasyon dahil may problema tayong asawa, may problema tayong mga anak, may problema tayong mga mahal sa buhay, may problema tayong, sabi nga po yung mga malapit natin sa buhay, kaya minsan nagiging mahirap ang buhay. Lalo-lalo na kapag ang mga mahal natin sa buhay ay wala talaga sa Panginoon. Napakahirap mga kapatid. Kaya patuloy natin silang ipanalangin. Alam niyo po, kaya nga sabi, noong mga sabi nga po, nagiging mahirap talaga, lalo na kapag ang sitwasyon ay hindi mo kayang tanggapin. Sabi dito, nagiging lalong mahirap ang buhay kapag hindi natin kaya tanggapin kung sino ng tao. Alam niyo po, noong una, nagpapasalamat po sa Panginoon kasi noong una, siyempre, ang amin namang asawa, talaga hindi naman talaga, sabihin, nakakasama niya sa gawain, pero talaga hindi naman siya, ano pa talaga. Kumbaga sa kapag-kapag. Pero ano yung pag-pray po ang Panginoon, yung mga panahon talaga na, siyempre, hindi naman talaga siya, talagang manungilan na Panginoon, pero pag talaga nayaan na, hindi. Yung mga panahon na talaga siya yung talagang, talagang ng mga barkada pa, kasi hindi pa talaga yung barkada niya. Ako talaga hindi, pagka siya ay wala, hindi talaga ako makatulog, lalo ako pagkasama ng mga barkada. Pero alam niyo po, sabi nga ay nagiging mahirap ang buhay kapag minsan hindi natin matanggap yung sitwasyon at hindi natin matanggap yung tao na sitwasyon. Talaga po, ano pa sarap ako sa Panginoon kasi talaga ito mga panahon na sabi ko, ako naman ang nahihirapan, ako ang hindi makatulog, pag uwi niya, hilig na, tulog na, isang matala ko, ligil pa ako. At hirap-hirap ako, lagi ko na lang inaaway. Pagkakabising sa umaga, talagang hindi na ako pwede po, talagang naawayin ko na. Pero alam niyo po, nung tinanggap ko kung sino siya, ay ngayon, kahit saan siya kung bahala ka. Sabi ko nga, bahala na yun sa kanya. Ay naawin din naman, pero ngayon talagang kapasalamat naman ako sa Diyos. Hindi naman siya katulad talaga ng natin. Kaya alam niyo, habang tayo nagigigil sa naaawat ng sarili natin yung lakas, sarili natin kanunungan, sarili natin yung gusto, kapag tayo nagigigil at tayo ang gumagawa, lalo atang lumalala. Kaya nga alam niyo, kapag ipinalangin natin, ibigay natin sa Panginoon, ay sila na hindi eh. Kaya nga po alam niyo, sabi nga, nagiging mabigat talaga minsan ang buhay, ang sitwasyon. Hindi dahil gawa natin, minsan, hindi yung sa mga kaling ginagawa natin, mga desisyon natin sa buhay, kundi minsan dahil ito sa ibang tao. O dahil sa ating mga nasa buhay. Pero alam niyo po, wala naman tayo talaga mga katulad na sa akin ng aking kumain kanina, kung hindi talaga panalangin sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, lalo ngayon kapag ang mga kabataan, yung talagang growing up sila, mga binata, mga dalaga, ang hirap na talaga minsan nilang intindihan
intindihin. Lalo-lalo yung mga kabataan ngayon, hirap talaga rin siya intindihin. At minsan kasi yung mga magulang, lagi nakatingin kung ano sila noon. Kasi dalas ko po yan sa akin kay Alex ko. Kasi lagi ko sinasabi, kasi nung araw, hindi kami ganyan. Nung araw, kapag isang sisik lang kami, talagang nagsasulong na kami. Hindi na kami makaalis sa pwesto namin. Nung araw, sabi ko pag sinabi ng magulang namin, talagang takot na kami. Pero ngayon talagang mga kabataan, yung mga sarili talaga silang gusto. At minsan kapag gusto nila, hindi talaga sila maawat. Pero alam niyo po, ang mahalaga, ipanalangin natin sila sa Panginoon. Kasi ako dalas ko rin sa mga anak kong lalaki eh. Puro 2 anak kong lalaki. At ang mga panahon talaga sinasabi ko sa inyo, nung talagang si JD talagang kapatao talaga. Talagang siya ay ginatigo. Talagang nakakaranas talaga ako, nasutuin ko siya. Nakakaranas na ako, umiiyak ako sa harap niya, sa mga barkada niya, nakakaranas ako. Sinusuda namin siya. Kahit siya, kapag nakita namin na ando na yung sasakyan, uuwi na kami, nakita lang namin na ligtas siya. Talagang naranasan ko yan sa mga anak ko. Pero alam niyo mo, dahil sa panalangin sa Panginoon, sabi nga po, bagamat hindi sila perfecto pa hanggang ngayon, kaya talagang pinapanalangin niyo pa. Pero yung mga bagay na yun talaga, ay talagang ang Diyos talaga ang kumilos. Lalo-lalo na talaga yung mga kabataan ngayon, talagang mas mahirap talaga ngayon. Dahil marami silang barkada, marami silang gustong subukan. Eh kung noong araw, paano-ano lang nagsusubukan ng mga kabataan, party-party, kalimitan, gano'n lang ang pinukitaan ng mga kabataan noon. Kami noon, gano'n lang, party-party, sayaw-sayaw lang. Pero ngayon, iba na. Marami na pinahihiligan ng mga kabataan ngayon. Kaya talagang bumibigay talaga ang buhay natin dahil sa mga mahal natin sa buhay, yung sa mga ginagawa na natin hindi maganda. Kaya ang napakalaga talaga yung ating panalangin para sa kanila. Walang makapagbabago, sabi nga sa kanila kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, life is hard because of others. Sabi nga po, nagiging mahirap talaga minsan ang buhay dahil po sa mga masa buhay natin o sa mga tao na gumagawa sa atin na hindi maganda. Sa trabaho, sabi nga po, may mga ginagamit ang kaaway para talaga maging mahirap ang sitwasyon natin. Sabi nga may mga katrabaho hindi maayos, may mga boss na hindi maayos ang trato sa kanyang mga empleyado. Sabi nga po, maraming bagay na pwede maging mahirap ang buhay. Pero sabi nga kapag ikay nasa Panginoon, dahil alam mo ang Diyos ang tumikiyo sa iyo, kahit mahirap yan, kaya natin pagkaitan. Sabi nga dahil muna sa lahat tayo nananalangin, alam natin na may Diyos tayo na buhay, na hindi natutulog at nakikita lahat ng ating ginagawa. Nakikita lahat ng ating sakripisyo sa buhay natin. Kaya mga kapatid,